from dusty roads into paradise. All of my dirt, all of my shame, drowned in the streams that have made me born again. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, we're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. Never the same. Let's go down. Let's go down. Let's go down. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. Never the same. Oh, down. Gonna go down in amazing grace. Down, down, down to the river. Gonna go down in amazing grace. There's got to be more than going back and forth, from doing right to doing wrong, 'cause we were taught that's who we are. Well, come on, get in line right behind me. You along with everybody, thinking there's worth in what you do. Then like a hero who takes the stage when we're on the edge of our seat, saying it's too late. Well, let me introduce you to amazing grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Cross has made you flawless. No matter the hurt or how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Could it possibly be that we simply can't believe that this unconditional kind of love would be enough to take a filthy wretch like this and wrap him up in righteousness? But that's exactly what he did. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Cross has made you flawless. No matter the hurt or how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Oh yeah. Take a
Good morning mga ka-Shalom! Welcome po sa ating church sa Shalom International Ministries. Kabati na lang po yung mga katabi nyo. Sabihin nyo, good morning! Okay, yung mga kasama rin natin po na naka-live right now, pakisabi rin naman, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan. Alright? And kayo po, yung mga nanonood po na live, pwede nyo pong i-send or itag po ang inyong mga friends para din kung yung mga ibang mahal nyo sa buhay ay makaka-attend din po ng live itong ating Sunday service. Amen. Alright. Ang bilis po ng araw ngayon, no? November na. Ano ngayon? November. Anong araw na ngayon? Anong number na? Number 20. Oh, November 21. Parang ako yung edad ko lang yun, 21. 21 na 21. Oh, doblehan nyo lang po. Okay? Okay. And alam nyo po ba na parang hindi naman daw halata. Okay, thank you. Okay, this time, meron po sasabing kwento. Yung katuloy po yung kwento ni Brother Joker last time, no? Meron yung pong dalawang magkaibigan. Sila po ay inutusan ng hari na sila ay magtanim. At yung isang kaibigan na ito, tinanong niya yung hari paano magtanim. At yung isa hindi po siya nagtanim at hindi rin po siya nagtanong kung paano magtanim. At yun nga, so nagtanim po yung isa, naging after some months, lumago, nagkaroon nga ng bunga. Pero yung isa, nag-experiment, hindi marunong eh. Naglagay po siya ng lupa, naglagay siya ng compost, naglagay siya ng urea, naglagay po siya ng kung ano-ano pinaglalagay niya. Nakala niya makakatulong. And after some time, meron naman tumubo naman. Yun nga lang, puro damo. At yun nga, sinabi niya sa hari, wala tong kaibigan ko na to. Mali kasi hindi nagtanong. Kung nagtanong, di alam niya sana paano magtanim. At alam mo yung sabi ng hari, imbis na sabi niya, di ba, hindi gaya ko, marunong ako magtanong, laging akong tapat sa'yo. So akala ng parang nagyabang itong kaibigan na ito. Pero yung hari, nalungkot po. Ano mong sabi niya? Kaya tinuruan kita para turuan mo rin yung kasama mo, hindi mo pagtatawanan. Sabi niya, lahat po tayo dito, gaya natin, di ba? Minsan napapariwara ang buhay natin kasi wala tayong alam sa Word of God. Hindi tayo napapariwara natin kung ano yung dapat na instruction sa buhay po natin. At kaya po, andito tayo, nagtipon-tipon para i-welcome yung kasama natin, yung i-empower yung kasama natin, i-encourage ang kasama natin. Yung katabi mo ba, alam mo ang pangalan niya? Na-feel niya po ba na nagbibilong siya sa totoong family? Ayan. So mamaya, yun pong gagawin natin, no? Pagkatapos ng service natin, kikilalanin natin. Sino yung mga katabi natin? Baka nabubunggo niyan, di nyo pa kilala. Yun po ang gusto ni Lord sa atin. Nagsasama-sama po tayo para magpapuri sa Kanya. Amen. So come on, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay na patuloy nyo po kaming palakasin at ganun din, Lord, na tanggalin po ang yung mga hindi kanais-nais sa aming kaisipan. O Lord, yung mga hindi po kanais-nais na ginagawa po namin at ganoon din, Lord, ang puso po namin na patuloy niyong linisin, na kami ay andito nagpapakumbaba, nagpapasalamat at hinihingi po namin yung tulong mo sa bawat isa sa amin na kami po ay patuloy na magsilbi, na makilala ka, na alam po namin napakaganda ang plano mo sa bawat isa sa amin. At ganoon din, O Lord, natanggalin mo ang pride po namin. Kung matagal na po kami dito sa church, O Lord, hindi po namin pagmamalaki, but Lord, may puso pa rin po kami nagpapakumbaba, nakapatuloy pa rin kami na meron pa rin pagbabago sa aming buhay at kami ang mag-i-encourage sa mga baguhan dito sa church at ma-feel po namin ang isang pamilya, Panginoon. At ganoon din, Lord, so pray ang personal growth po namin na kami po ay lalago, na hindi lang po kami nagpapainit ng upuan, but Lord, may natututunan po kami. At ganoon din, Lord, na di-develop ang aming mga skills, mga talents po sa amin, yung mga gifts po namin, na kami po ay nagpatuloy nagsisilbi sa inyo para yung ginagawa po namin ay nabibigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. At ganoon din, O Lord, na gamitin niyo po kami na maging ilaw sa loob ng pamilya po namin, na maging asin po kami. At alam po namin, Lord, na makikita rin po namin yung magandang
plano mo. Yung magandang resulta, yung ginagawa po namin na hindi po sayang yung nagbibigay po kami ng oras, nagbibigay po kami ng time, nagbibigay po kami ng effort. But Lord, kasi Ikaw ay karapat-dapat lamang naming sasambahin. Nakarapat-dapat lamang na Ikaw ay bibigyan po namin at paglalaanan po namin ng oras ng aming buhay. And this time, napaka-importante po na kayo po ang patuloy na maghari at patuloy, O Lord, na mangibabaw sa aming buhay. That's why, O Lord, binibigay po namin ang lahat po, ang buhay po namin, surrender po namin, na patuloy pa kaming nagpapakumbaba. Kung kami po ay tumataas, Panginoon, na marunong pa rin po kami na magpakumbaba at magpatuloy po kami sa aming pananampalataya at magiging kaaya-aya po kami sa iyong harapan. And again, we just want to thank you, Lord, sa ginagawa mo sa aming buhay. Binibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, tayo po ay tumayo. At alam nyo po, maganda po na kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, dapat meron din po tayong heart. Meron din po tayong puso na nag-worship. Hindi lang po tayo dito na tahimik lang. Lahat po tayo ay nagbibigay rin po ng oras natin. Nagbibigay po tayo ng yung pusong-puso natin, yung buong-buo po sa atin. Kaya napaka-importante po na magkaroon po tayo itong puso natin na mag-worship sa ating Panginoon. So basahin po natin itong Psalms 95 verse 1 to 7 as we prepare to worship the God that we love. Okay, come on, let's get ready. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him and thanksgiving, install Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you hear His voice. Amen and amen. Yun po, magbibigay po namin lahat ng papalakpak sa ating Panginoon. Amen. Yes, hallelujah. Tayo po ay magsayaw, umawit, magingay sa Panginoon because He is great. He is our God. Hallelujah. To the Lord, how good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks unto our Savior, and with a heart of gratitude we give Him praise. His mercy shall endure forever, and I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Amen. Alam niyo po, parang di naman yata good yung mga mukha ninyo
Parang hindi naman yata good na binibigay niyo yung papuri sa Panginoon pero hindi kayo nakangiti, no? Lahat ng binibigay natin sa Panginoon, everything na binigay niya sa atin are good. Amen? So it's just true that we give praise to Him. At sa oras na ito, libre lang po ang kumanta, libre lang po ang gumalaw. Wala pong bayad yan. Libre lang pong kumite at umawit para sa ating Panginoon. Come on, can we sing once again? How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with songs. You gave me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Kantayin po natin muli at sabi niya po, lift my hands and raise my voice. Amen? Can we sing? I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Come on, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. For the last time to sing. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands, lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Come on, raise your hands and voices to the King of Kings. Yes, Lord. We love to be in your presence, God. Lord, today, as we come before you, Lord, humbling ourselves, oh God. Lord, our worship be a sweet aroma to you. Mga kapatid, alam mo po that andito po tayo with one purpose, to give our worship to the King. Amen. Huwag ka pong magtimpi, bigay mo po yung best worship para kay Lord today. Hallelujah. Oh, hallelujah. Araw-araw po, God give us the breath para po magamit to glorify Him, to spread the gospel. So come on, just open your mouth. Oh, we worship you. We worship you, God. Oh, we come to you, Lord. Oh, we come to you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Oh, your presence is enough, Lord. Jesus. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Come on, this is my daily bread. This is my daily bread.
my daily bread. Your very word spoken to me morning night, and we're desperate for you. I'm desperate for you. Cry of this generation, Lord, and I'm lost without you. Oh, and we are desperate for you. I'm lost without you. And I'm lost without you. This is the air. Come on, we declare with our voices. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh, yes, your word. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and when we declare we're desperate for you, we cry for this generation, hallelujah. And I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you. Come on, church, we cry for this. Hallelujah, we desperate for Jesus. And I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. I'm lost without you, Jesus. Come on, this moment right now, as we have the Spirit of the Lord today, as we worship the Lord, the Spirit in truth, we declare that Jesus is our only way to live. Jesus will satisfy us. Alam ko po mga kapatid that there's something that you're facing right now, but you point your worship to Jesus, that problem will gone in the name of Jesus. And as we worship Him, His Spirit in truth, let's declare that He is the one. Hallelujah. Shira bakandararashe. Come on, sing with your spirit. Shara bakandararashe. Shara bashandararashe. Ora bakandararashe. Shara bakandararashe. Oh, these generations, Lord, we come to you, Jesus. Hallelujah. Ora rabashandararabakandararashe. Oh, rabashandararashe. Oh, rabakandararashe. Oh, this generation to worship you, Jesus. Oh, rabakandarabashandararashe. Oh, we worship you, Jesus. Oh, you are King, Jesus. Church, hold in your hands. We declare that He's the King, He's the Lord. Hallelujah. Oh, you are
sing there. Loving, delivering, He's holy, righteous, worthy, worthy, you are holy, worthy, friend of sinners, friend to me, you are Savior, you are healer, you are good God, you are Father, you are holy, you are worthy, you are worthy, you are worthy, you are holy, good. Come on, declare He's good, righteous, He's faithful, loyal, giving, loving, delivering, He's holy, He's righteous, worthy, you are holy, worthy, friend of sinners, friend to me, you are Savior, you are healer, you are good God, you are Father, you are holy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. You are holy, good, Righteous, faithful, loyal, giving, loving, delivering, you are holy, righteous, worthy, worthy, you are holy, worthy, friend of sinners, friend to me, you are Savior, you are healer, you are good God, you are Father, you are holy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. O Lord, napakadakila ka, O Diyos, dakila ka, Panginoon, at nararapat lamang, Panginoon, ikaw ay aming samang bahin, pupurihin, Panginoon, wala kang katulad, at laging ikaw ang nangingibabaw, at laging ikaw ang inuunan sa aming buhay. In Jesus' name, Lord, na ngayon, bigay po natin yung pinakamalakas pa na palakpak bilang pagsamba natin sa ating Diyos na tapat. Yes. Alam niyo po, napaka-importante po, sabi niyo sa Proverbs, napaka-importante yung mga bawat salita na binibigkas po natin. Ito ay buhay o patay ang pwede niyang idala sa atin. This time, napakabuti na meron po tayong declaration. Kaya ready po ang ating mga sarili that we will speak life, that truly na ang mangyayari po ito sa ating buhay kasi tapat ang ating Diyos. Come on, let's go. Let's do this. Today, I declare that God is my deliverer. The things that looks unbreakable will now break down. I step into breakthrough. Today, I declare that every chain that has ever imprisoned me is falling to the ground, enabling me to move boldly and bravely. My career is blessed, and my business is blessed, and every need will be met with abundance. I declare that I will experience financial freedom, and I will have more than enough to live and give. I declare that God is my healer. I am strong, healthy, energetic, and productive. God is renewing my strength. I believe that I will live a long and strong life, and I will do all God has called me to do. Today I declare that God is my miracle worker. He is going to do the impossible on my behalf. I will see His supernatural power and experience the kingdom of God every day. Today I declare that God is the author of my faith. Will establish my legacy, sets new standards for my family, break generational curses, unlock generational blessing, and releases a life. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Yes, hindi na po tayo umupo. Alam niyo po, yung isang pag-worship, sabi nga ni Lord, ang pag-worship po natin ay hindi lang po tayo kumakanta, hindi lang po tayo, if we give honor, di ba? Pag nag-honor, yung mga nag-honor po ba, nabibigyan ng medalya. Amen. Yung sino mga gagraduate ngayon, sino mga nakagraduate. At this time, kung tayo talagang sasabihin natin, in-honor natin si Lord, at talagang alam natin na siya ang ating provider,
Sabi nga, we honor God with our wealth because God has given us the ability to accumulate, to create wealth. So wealth din po ang bibigay po natin as a sign na tayo ay nag-honor sa Kanya, minahal po natin sa Kanya. That's why i-ready po natin ang ating pagbibigay na walang kaduda-duda at alam po natin ay Diyos ay sapat at Diyos ay tapat din po sa atin. Amen. Okay, sige po, ibigay po natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. At yung mga iba po, kung wala po kayong envelope, meron po dyan sa likod. I-ask nyo lang po ang ating ushering. And of course, mga wala pong dala ngayon, pwede rin po pwede po kayong humabol, no? Pwede nyo pong i-send sa ating bank account. Nakalagay naman po dyan sa ating screen. So always po na may paraan, may ways din po. Although hindi po video ang ating account, pero we find still ways to give our love to God. Ang ating tithes and offering po natin. Amen. Yan. Yun, tama po. Masaya po ako nakikita ko kayo. Pag nagbibigay po kayo, may ngiti. No? May ngiti. Yun po yung gusto ni Lord. Kasi tayo, nagbibigay tayo ng generosity. Yan. Amen. Hallelujah. Come on, let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan po sa amin. Sa lahat po na pinaprovide mo aming mga pangangailangan, lahat po ng ito na meron kami, galing ito sa iyo. At kung ano man yung maibibigay po namin, Panginoon, yung pagmamahal po namin na tapat po kami. At alam po namin yung concept ng pagbibigay. Ikaw nga mismo binigay mo ang sarili mong buhay mo para sa amin. Ito lang po kaya na isang material na bagay hindi pa namin kayang ibigay, nakatumbas lamang ng pagmamahal po namin, sign po namin na kami ay obedient. Lord, give us the heart na magkaroon kami ng generosity, yung true na pagmamahal sa iyo na kaya po rin namin ibigay ang lahat. Pwede pong dadamihan po namin, lalakihan po namin, kasi alam po namin kami mismo ay mapalad kasi meron kang Diyos na tapat sa amin na hindi kailanman tumalikod sa kanyang promises. At alam po namin sa dineclare po namin, magkakaroon po ito ng bunga. Again, we just want to thank you, Lord, na bawat isa sa amin na i-promote nyo yung mga may trabaho, yung mga businesses na lalo pa silang lumago ang kanilang businesses, yung mga nagbabalak na magkaroon din sila ng businesses, at ganun din, Lord, na magtulungan ang bawat pamilya dito na kung wala mang trabaho, na isa sa mga employer ay magiging employer rin ang kanyang mga kasama dito sa church, na kami ay patuloy na maglalago. Ganun din, O Lord, ang aming puso na laging merong heart na magbigay. At alam po namin na ikaw ang aming provider. At alam po namin lahat ng kailangan po namin ay ibibigay nyo, hindi lang yung needs po namin, but more than our needs. And you will give enough sa amin at hindi na po kami tutugon ng pangit na pag-uugali, dahil alam po namin ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay pagbibigay, gaya ng binigay nyo ang sariling yung anak, nakakaisa-isa inyong anak. Amen. At binigay po namin lahat ng papuri sa ginagawa mo sa aming buhay, sa bawat isa sa amin na mag-expand pa ang iyong kingdom dito sa mundo. At alam po namin lahat po na itong pera na nagagamit ito ay maraming souls pa na mawiwin at marami pang magkakilala sa inyo, magsusurrender ang kanilang buhay sa iyo. Again, we just want to thank you, Lord. We give you the praise, honor, and adoration. This was His name. Amen and amen. Okay, good morning. Kablawang takaabay mo, kumusta ti gising mo? Ganda ba yung gising yan? Nakangiti ba yung katabi mo na yan? Okay, so pag gumigising po tayo sa umaga, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Yung blessing na binibigay na bawat isa sa atin, yung ating buhay, ang lakas ng bawat isa sa atin. Nung nakasakay kami kanina sa taxi, pakyat kami sa Bukawkan, medyo may papasok na motorsiklo, medyo iwasan ng taxi driver kasi nakabuwilo na eh. Mamaya sa likod pala namin may sumusunod na taxi rin, kaya binusinahan yung driver. Mamaya tinapatan, kita ang mata side mirror mo ah!
Yung driver naman yung sinakyan namin, abay, ang kurog na nakita. Ipaikin mo tataksim. No, mag-away na sila. So ako naka-entayukit din. Kasi hindi mo alam kung may dalang baril yung tao, wala na. Sa kunting bagay lang, magpataya na o magboksingan na. Hello, kaya kayong mga drivers, kung mayroong mga drivers pa dito, huwag mainit yung ulo. Amen. Pagising sa umaga, magpasalamat sa Diyos, manalangin sa Panginoon, at magbigay ng protection, anuman yung gagawin natin para pag may conflict man kayo, hindi na intindihan sa kalsada, ay at least malamig pa rin yung ulo. Amen. Amen. Okay, palagip kadagiti drivers tayong matlaang. So gusto kong batiin yung mga recognize, yung mga first-timers, third and fifth dito. Okay, si Christopher Magtira, in-invite niya si Pamela Lino. Diyan ba? Pakitaas yung kamay. Ayun, okay. In-invite naman ni Calvin, saka ni Jid, si Albert, Jorhound, saka si Rooney, Laruan. San sila? Ayun, doon sa likod. Okay, si Aldrin Bilasano at saka si Yuro. Ayan, okay. Si Brother Eric, invite niya. Third time naman ni Ganin Servo. Ganin. Okay, si Roy, kapatid ng mga ito, at saka si Eric James. Magkakapatid kayong tatlo? Pinsan? Pamangkin. Okay. At fifth time naman ni Mystica Puhay. Mystica. Ayan. Tsaka si Emeline Arnaiz. Ayan, yun din yung nanay. Yung invite ba ni Marvin ito? Okay. So, palakpakan naman natin sila. At pati kayong mga nag-i-invite at mag-invite pa tayo. Amen. Next Sunday, last Sunday na po natin ng November. Kung maalala nyo, last 2020, November tayo nag-start ng ating physical gathering. Kaya mag 1 year na tayo ngayon. Hello? Baka may first time pa nga makipag-physical ngayon. So kayo namang nandiyan dyan sa inyong bahay-bahay na nasanay na sa digital, makipag-physical din kayo. Okay? Para makita naman namin yung mga mukha ninyo. Kasi the other Sunday, meron akong hindi na mukhaan na kabataan eh. At ayun, makita mo na almost a year na hindi mo nakita, iba na yung mukha, mahaba na yung buhok, matangkad na. At kayo rin namang nagpi-physical gathering dyan, mag-comment kayo. At palaging ipaalala ko sa inyo, pag tapos naman kayo nakapag-service, mag-picture kayo, tapos isend nyo sa chat box natin. Okay ba? Mag-amen kayo dyan. Makita kong masipag mag-picture yung mga pamilya ni na Marinela, Delphine. Okay? Sila nagpi-picture din yung iba. Kaya kayong nandiyan dyan sa bahay-bahay nyo na naka-digital, after na nakapagsimba kayo, okay, mag-picture kayo, ilagay nyo yung attendance nyo sa chat box natin. Okay, so manan, giyamanakmet kayong mga nandito sa ating physical gathering. At salamat at adaka. So bagam takabay mo, maragsakan at adaka at tangagsapa. Natutuwa ka ba na makita yung katabi mo dyan ngayong umaga? So nito mong week po nito na nakalipas ay nag-start na po yung ating LC Sol University muli sa mga nasa life class, 24 students po sila. At nandun naman sa School of Leaders 1, School of Leaders 2, and Leaders 3. So ito po yung Bible School natin na ating ginagawa. Hindi na kayo pupunta doon na 3 taon sa Bible School na nandun na nakakulong, nandun doon. Pero dito ay at least nagtatrabaho pa rin kayo. Kung may trabaho kayo, yung mga nag-aaral din kayo. At least may oras naman tayo na ginagawa. Mga ilang oras lang naman yon na training natin. Amen. Amen po ba? Okay, so gusto kong batiin din yung misis ko dyan sa Busaw, si Grant, si Glidel,
At yung mga nandiyan dyan na nakapag-online din dyan. So, nung Friday kasi bumiyahe sila. So, bukas ang balik nila. Okay? So, ngayong hapon ay ngayong umaga rin naman, na alas 10 ay nag-start din yung children natin. Tinuturuan ni na Sister Myra at saka ni Jusel doon sa Purok 1. Kaya kayong mga marapit dyan sa Purok 1, mga anak nyo, mga bata dyan, dalhin nyo dyan para masama sila sa kasama nilang mga bata. At sa oras na alas 4, may digital naman yung mga iba na medyo malayo na hindi makapunta sa Purok 1. Hinahawakan ni Sister Laifa Martin. Kaya gumagawa tayo ng remedyo para almost a year na, wala pa tayong mga bata na masyadong dinadala dito. At least, adamot digital tayo, gawin natin yung lahat ng paraan. Amen. Yung mga malalapit, at least may physical din na ating ginagawa. Kaya may 30 na upuan na dinala natin doon sa Purok 1. Okay. So, ito po na the first Sunday, yung na message sa atin, Mr. Grail, it's about yung rooted life. Yung first Sunday. Nitong last Sunday, it's about remaining in Christ. At ngayong umaga, it's about a receptive heart. Ang gusto ko namang pag-usapan natin. Sabi mo sa katabi mo, receptive heart. Yung open, yung bukas yung puso natin. Okay? So dito po sa Matthew chapter 13, verse 18 to 23. Okay, basahin ko po to. Ito po yung sabi ng ating Panginoong Kristo sa English version. Okay, listen to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word in making it unfruitful. But the seed falling on the good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. So ito pong ating nabasa, pag makita po natin yung background niya doon sa mag-start sa verses 1, ay ito pong mga tao ay mga crowd, nagtipon-tipon sila. Dahil naging instant celebrity ang ating Panginoong Kristo dahil sa mga ginagawa niyang mga miracles. At talagang ang daming mga taong nagtipon-tipon. Pero gumapit po siya ng mga talinhaga o mga parables. Kaya itong kanyang mga disciples, sabi niya kay Jesus, bakit ka gumagamit ng mga talinhaga? Ito kasing mga tao na ito, mga crowd, ay hindi sila lumapit kay Jesus para talaga makinig sa kanyang teaching, para i-apply nila sa buhay nila, pero iba-iba yung mga motibo nila. Yung iba, yung motibo lang nila, gustong makita kung sino yung Jesus na nagpapagaling. Yung iba, gusto lang nila na talagang tignan yung mga gumagaling. Yung iba naman talagang pupunta sila para pagalangin sila ni Jesus dahil meron silang sakit. Kaya iba-iba yung motive nila. At ito po ay gumawa si Jesus ng talinhaga. It's about yung parable of the sower na ito. At sinabi niya doon sa verse 4 to 8 na yung farmer o yung tao na ito, nire-represent po niya nito yung ang Diyos. At yung buto naman, yung seed na yon, yun po ang salita ng Panginoon. At itong seed, iba't iba yung niya dinapuan. Nagduduma, dagiti nagdiswan na. Kaya't makita tayo dito, di ay binhi, kat adanga dati nagdisuye tabing daan, along the path. At dito makita rin natin, ginamit niya yung bird na kinain kaagad. Hindi, dumapo pa lang, nandun na kaagad yung ibon na kinain kaagad yung buto na yon. At yung binasa natin na text natin, yung interpretation, yun po yung diablo.
At dito naman sa batuhan, yung rocky place ay sumibol naman yung buto. Pero dahil walang masyadong lupa, lumabas yung init, yon makita natin na natuyo at nalanta na yung ito pong seed na ito, namatay. Pangatlo dito, yung thorns, yung tinikan. Talagang nag-grow naman yung, sumibol din naman yung buto na yon, yung seed. Pero makita po natin nung lumaki na, na-chok niya, natudok. Yung kunata yung nabekal. At ito naman yung panghuli ay yung mabuting lupa. Doon sa good soil ay nag-produce ito ng crop. O ito po ay namunga. So bakit kaya makita natin itong mga buto na hindi sila lumago? Bakit kaya hindi naging healthy ito o hindi sila namunga? Ang isa pong farmer o gardener ay talagang pag siya po ay magtatanim, talagang ini-expect niya na mag-grow yung kanyang tinanim. Hello? Kayo nitong 2020 nagtanim ng plantita. Ha? At least magaling nang dagiti imulmulayo, at least nag-online kayo. Di pa kayat nyo mat nga agtubo dagi inmulayo. Hello? At nung tumubo na, lumago na, at least ayun na. Ini-online nyo na at nagmamine na kung sinong bibili sa mga tinanim ninyo. So ganun din po ang ating Panginoon na gusto niya na itong seed o yung kanyang salita na maitanim sa puso ng bawat tao, ay yun po ay lalago. Yan po ay magfa-flourish o ito po ay mamumunga. Pero kung minsan ang salita po ng Diyos ay makita natin ay yung ibang tao hindi nila tinatanggap. Hindi nila ina-accept yung Word of God. Kaya dito po sa parable na ito, may 4 po na nilagay kong description about po dito sa mga seed na dumapo sa iba't ibang lugar na ito. Una po yung hardened heart. Sabihin mo sa katabi mo, hardened heart. Lagay nyo dyan sa comment box ninyo, hardened heart. Ito yung seed na dumapo doon sa along the path. So sabi nga doon sa verse 19, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. So ito po ay nire-represent niya po yung tao na talagang nakarinig nga ng Word of God, pero immediately na nawala. Talagang kinuha kaagad ng diablo. Inisnatch kaagad yung buto. Doon po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ito po ang sabi ni Apostolo Pablo, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Ito po yung mission ng diablo. Para yung mga tao na hindi makakilala sa Panginoon, para meron silang hihilain na mga tao na mapunta sa impyerno. Ang impyerno po, nakadesign yun para sa mga anghel na nagrebelde, na tinatawag na si Satan at yung mga demons na mga angels din na yon. Kaya huwag kayong maniniwala, kung na tayo nga agluglugan ang kaluluwa yun ng patay. Hindi. Mga evil spirits ang mga yun. Hello. Andang ibag kunada ka dadumaket ay data nilulong mo. Kaya maalala ko doon sa nandun kami sa resurrection ay nakikilamay kami. Tapos meron yung naupo parang ahas na biglang nag-slide. Mamaya yung matanda biglang pumasok doon sa kitchen, naglabas ng kanin. I-offer doon sa patay. Pangaase mga kastatyar aramidem. Pinabagalitan na yung patay. Kasi ang alam nila, yun yung kaluluwa ng patay, yung pumasok doon sa tao na yun. Kasi mismo tinignan ko yung tao, parang ahas lang na nag-slide. Pero dapat alam po natin yung salita ng Panginoon, mga evil spirits po yun. Hindi yung mga patay natin. Hello. Okay, condolence ito si Brother Radin na ilibing kahapon yung kanyang kapatid. Okay? So ito po na makita natin dito, ito yung mga tao na ito na hindi sila namumuhay sa kanilang Christian life. Dahil nakafocus sila sa mga iba't ibang bagay.
Na-experience natin na bago tayo pupunta sa mga bahay-bahay, mag-prayer and fasting pa tayo. Na? Sinusulat natin yung mga names nila bago natin i-reach out. At para rin sila ay makakilala sa Word of God, i-pray muna natin sila. Kung may problema man, ay ipapanalangin natin sila. Para after that, kung gusto pa nila yung follow-up, i-share yung word sa kanila, pero meron yung sabi nila, anak ka interesado. Hindi ako interesado dyan. Meron din naman na at least i-share mo yung word at sabi mo sa kanya, gusto mo bang tanggapin ng Panginoon sa buhay mo? Anak pa nga ready. Not this time. Yung iba naman sabi nila, meron akong relihiyon. Ito yung mga tao na sarado na, yung puso, nakakandado pa. Hello. Ito po, yung diablo po talagang ini-snatch niya itong buto na ito para hindi sumibol. Ito yung mission niya, talagang to kill, to steal, and to destroy. Para walang lugar yung salita ng Panginoon sa puso ng mga tao. Kaya meron po tayong spiritual battle. Hello. Nandoon kami noon sa Felix, kasama ko noon si may gift na evangelist si Pastor Kapot. At nagpapalayas din ng mga evil spirit. At nung bago meron siyang tatanggap na sa Panginoon, meron na nagmamanifest na iba ng espiritu sa tao. Nung maglalakad kami, kasama niya yung bata, tagahawak nung attache case niya. Mamaya sabi niya sa bata, pumanaw ka kinkwana. Pinapagalitan. Tignan ko yung bata, iba na yung mata. Yung pala, pasyente niya. Pasyente na pala na mayroon palang oras na pumapasok yung mga evil spirit. Pansinin ko yung mata ng bata, iba talaga na Kaya sabi ko sa kanya, pasyente mo pala ito. Kaya talagang sinasama niya sa kanyang mga crusade din, yung mga pasyente na talagang ganun din. Pero hindi yung mga medyo gumagaling na. Minsan nagtatanong ako kailan ba lumalabas yung mga demonyo. Lalo ba raw sa hating gabi. Kaya doon sa kanilang simbahan, meron nung pag-rehab doon. Ang kakapal yung nilagay na mga kahoy. Kasi talagang meron yung hating gabi na lumalabas yung mga evil spirit. Ano yung mga pinaggagawa nila. Kaya talagang yung may gift siya na lang yung mga demonyo. Hello. So ito po na makita natin, ito yung purpose ng diablo para yung mga tao ay hindi makinig sa salita ng Panginoon. Kaya dito po na bago po tayo aatake, kailangan ipanalangin muna natin yung tao na ito, luhod muna bago sugod. Amen. Para po yung ugat ay napapasok sa kanilang puso. Naalala ko yung Sons of Siba ng gagaya na hindi naman sila believer. Nung nakita lang nila si Apostol Pablo nagpapalayas sa mga demonyo, ayan na, ginaya nila. May demonyo rin na pumasok sa isang tao, sabi nila, palayasin nila. Yung Jesus na sinasabi ni Apostol Pablo, ay inuutos namin na lumayas ka. Sabi ng demonyo, sino kayo? Kilala ko si Apostol Pablo. Ayun, sugat-sugat po yung mga anak po ng pari na 7 po sila. Sabi doon, halos na hubot-hubad na sila na tumakbo. Kaya yun po yung mga tao kasi na nanggagaya na wala naman sa kanila yung Kristo sa buhay nila. Hello. Okay, may mga tao nakita mo naka-necklace ng cross. Wala naman yung Kristo naman sa buhay nila ay hindi naman napako sa buhay nila, yung Kristo. Hello. Kaya huwag kang maniwala ba, kahit man may krus yan, ang dami pang krus. Hindi nakikita doon sa panlabas, makikita mo sa buhay talaga niya. Meron din yung may memory verse, pero hindi naman nagbabasa ng Biblia niya. Narinig lang niya, nakita lang niya, yun, may memory verse na. Okay, pangalawa po dito yung uncommitted heart. Sabihin mo, uncommitted heart. Ito po yung rocky place na naitanim na buto doon sa rocky place. Verse 20-21, sabi dito, the seed falling on rocky ground
refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes, because of the word, they quickly fall away. Ito yung mga buto na talagang nag-fall, nahulog doon sa batuhan. Talaga namang sprout naman Sumibol naman. Kaya lang walang masyadong lupa. At yun, lumabas yung araw, yung init. Ito po yung simbolo ng persecution at mga hard times sa buhay. Kaya po, dito matites. Lalo nung the other year ay talagang ang daming nawalan ng trabaho, ang daming na-depress. Diyan po matites kung paano kalalim yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay humaharap ngayon ng mga pagsubok sa buhay, pasalamat ka dahil tinites ka ng Panginoon kung gaano kalalim yung ugat mo. Hello? Yung mga marami ring pagsubok sa buhay, at least iyan din ay talagang para mas lalalim pa yung root mo. Hello? At ito po, makita natin dahil shallow lang yung root niya, mababaw lang, ayun na, dumating yung araw, persecution sa buhay niya, nalanta na. At ito po ay namatay kaagad. Bumigay na kaagad. Dahil wala nga pong ugat hindi lumalim. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, butit nandito ka pa. Ito yung mga tao na kulang yung commitment nila. Very lack yung commitment nila sa Panginoon. Unwilling na panghawakan nila yung kanilang pananampalataya. Occasional lang sila. Yung sinasabing tatlong bisis lang na pumasok sa simbahan. Nung siya raw ay nabinyagan, nung siya raw ay mag-asawa, at nung siya raw ay mamatay. Sabi mo ulit sa katabi mo, hindi ako yun. Siguro kung binilang nyo naman sa 12 months at ilang weeks doon sa 42 weeks sa isang taon, kung ilang attendance nyo doon. Hello? At least wala naman rason, lalo yung mga naka-digital. At least may digital na tayo, online, at least walang rason kung hindi ka makapunta. Ba? Yung mga iba naman, sabi nila, may trabaho sila sa linggo, hindi yung off nila. At least nakasave naman yan, pwede rin yun namang panuorin. Kaya walang rason. Kaya sabi mo rin sa katabi mo, walang rason. Minsan kasi nakakadaya yung nag-o-online lang Kasi kung minsan parang nagpakita lang, nag-response daw sa una, Amen. Tulog na pala. Nagising na lang, saka lang sa conclusion, Amen. Hindi pala naintindihan yung sermon. Kayo rin ang nanluluko sa sarili nyo kung ganon kayo. Kaya sabi nyo dyan sa naka-online, hindi ako ganon. So ito po, makita natin itong mga sa John chapter 6 verse 60 at saka yung 66. Ito po yung marami po mga disciples si Jesus, hindi lang yung 12. At nung marinig nila yung teaching ni Jesus, sabi nila, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Dahil tinuturo kasi ng ating Panginoon Kristo na siya yung bread of life, iso na titinapay itibiyag, at ang pagkaintindi nila, literal. Kung kakainin nyo ang aking katawan, iinumin nyo ang aking dugo, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nila, nagdagsa matanda itong sursuro. Kanan tayo kanuti bagina. Inuman tayo kanuti darana. Ano pong reaction nila doon sa verse 66? Sabi po doon, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Hindi na sila sumunod. Kaya ito yung mga taong uncommitted heart. Hello? Muli sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Una dito, hardened heart. Pangalawa, uncommitted heart. At yung pangatlo, divided heart. Sabi mo sa katabi mo, divided heart.
doon po sa thorns. Verse 22, yung sabi doon, the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. So ito yung buto na talagang bumagsak doon sa tinikan. Talaga namang sumibol naman. Pero nung lumaki na, na-choke niya, namatay. So ang sinasabi po dito, yung meaning po, yung message na ito ay talagang ito yung mga tao na sila'y nakinig. Pero sa kanilang concern sa kayamanan, naka-attach sila sa love of money, worries of life, ay namatay po yung buto o yung salita ng Panginoon sa buhay nila. Alam niyo po, yung pagyaman, hindi naman masama yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi masamang yumaman. Sabi mo sa katabi mo, hindi masamang magkaroon ng maraming pera. Ayun lang po, kung ikaw po ay meron sa love of money, attached na yung buhay mo doon, pwedeng yan po ang papatay sa salita ng Panginoon. Kaya po, ang dami sa ating society, ang dami mga tao parang wala nang mas focus na sa mga kayamanan. Hindi naman masamang mangarap din. Ako rin, nung wala kaming bahay noon, ay ilang beses nang palipat-lipat kung saan na nangungupahan. Kaya yung prayer ko rin noon, magkaroon din ng bahay. At least nakapasok din sa direct selling, sa pagtitinda rin, pagninegosyo. At nagkaroon na rin pagtitinda rin ng about some properties. At least unti-unti naman nakapagpatayo ng tirahan. At gusto ko rin naman yung mga 5 anak namin na magkaroon sila ng kanya-kanyang bahay. Pero kahit ganun po ay talagang may pangarap tayo sa buhay, huwag tayong bibigay sa Panginoon. Amen. Dahil iwanan din naman natin itong mga bagay na ito. Hindi mo naman isasama. Nakakalungkot yung iba, makita mo, bakit ay talagang binibinta nyo yung property ninyo? Wala, sinanla ng aking asawa Doon kasi pumasok sa libreng sakay na Thunderbird na sasakyan. Libreng sakay pababa, papuntang La Union. Ayan. Doon na sa casino, sa San Fernando. Ayan. Kahit walang pera, at least makauwi rin naman, libreng sakay. Kaya lang, yung pala, ubos yung pera. Gusto niyang bumawi. Isinanla na yung kanyang title. Yung sasakyan, sinanla na yung sasakyan. Wala na. Hinila na. Kaya ito po na makita po natin mga kapatid, dahil sa mga worries of life, dahil sa love of money, wala na. Na-choke na. Natusok na yung seed o yung buto, salita ng Panginoon, namatay na. Alam po yung prayer po namin, kayo rin na yung walang trabaho, di ba? Pinipray nyo, magkaroon kayo ng trabaho. Pag nagkaroon po kayo ng trabaho, sana hindi naman po yun ang maging sagabal sa relasyon ninyo sa Panginoon. Amen. Still pa rin sana na nakapag-pray kayo. Still pa rin sana na nakakabasa kayo ng Bible ninyo. Amen. Yung pong mga kalalakihan, si Fike, yung 4 na anak naming kalalakihan, doon sila sa first floor, doon sila tulog sa mga kwarto nila. So, nung umuwi si Glidel, sabi ko sa 2 maliliit, matulog kayo sa kwarto ng ate ninyo. Kaya doon kami sa second floor. Kaya nung gumising ako, 4:30, nakailaw. Kasi mga mag-alas 10, patay yung ilaw, natulog na sila. Kinatok ko, gising nga. Anong ginagawa mo? At least nagbabasa raw ng Bible niya. So at least 14 years old, at least natuwa ka naman na makita kasi nandun sila sa kanilang kwarto nila sa first floor. At least sinasabi naman sa kanila, still gawin nyo pa rin, magbasa kayo ng Bible. At least nakapag-devotion. Nagbasa raw ng Bible niya. So, doon po, maganda po na itrain din natin yung ating mga anak. Amen. Hindi natin palagi na nakakasama ang mga yan. Kaya pag magpamilya na sila, mag-asawa, at least ganun din ang ituturo nila sa kanilang anak. Amen. Amen po ba?
So dito makita po natin yung halimbawa, dalawang halimbawa na makita natin si Judas. Tinawag na traitor. Palaging kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Doon sa 12 na sinasama niya. Siya pa ang kanilang treasurer. Tagahawak ng pera. Nakakita siya ng mga miracle. Yung mga first miracle ni Jesus na ginawa niya, yung turning water into wine. Doon sa chapter 2 ng Book of John. Yun po yung first miracle ng ating Panginoon. Nakita mismo ni Judas yun. Nakita niya yung talagang bata na talagang nag-resurrect. Nakita niya yung bulag na nakakita. Yung evil spirit na talagang lumayas sa tao na yon. Ang daming mga miracles na nakita niya. Pero makita mo sa puso niya ay talagang nandoon yung love of money. Kaya pala kinukuha niya yung pera din doon sa koleksyon nila. Hello. Sinabi yun ni John the Beloved eh. Doon sa Gospel of John talagang nakita niya kasi si Judas, ito kasing si Mary na kapatid ni Martha at saka ni Lazaro ay talagang yung perfume na napakamahal, binasag niya, nilagay niya sa paanan ni Jesus, yung bango talagang kumalat doon sa room. So nag-comment si Judas, dapat sana ito nabenta para maitulong sa mga mahihirap. Parang concern Pero sabi ni Juan, sinasabi niya yun dahil isa siyang magnanakaw. Ninanakaw niya yung pira na nandoon sa supot. Kaya si John the Beloved, nakikita pala niya. Matalas yung parang agila yung mata niya. Kaya sinabi niya doon sa kanyang gospel, sa Book of John. Kaya po, hindi nakapagtataka na nakipag-deal siya sa mga religious leaders, sa mga pari. Magkano ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko sa inyo si Jesus? Dahil hindi nila mahuli-huli itong si Jesus, natatakot silang hulihin siya dahil baka itong mga tao ay talagang bibiltahan siya. Baka siya ang parang aatakihin. Kaya sabi nila 30 pieces of silver. Yun, deal. Dito makita natin yung human trafficking. So talagang bininti niya, 30 pieces of silver. Binigyan po siya. Ayun. Alam niya kung saan sila eh. After lang yung communion nila nung gabi na yun, umalis na siya eh. At ito po, talagang sinabi niya itong mga priest, mga sundalo na yun, kung sino yung aking hahalikan. Ito na yung bawal na halik. Kung sino yung aking hahalikan, siya yun. Dahil si Jesus ay talagang hindi iba yung damit niya. Hindi ba kung dito sana, parang sa mga Amerikano kasi tinuruan tayong mag-necktie, di ba? Obvious, makita mo, ay yung pastor, ayun na, nakabarong. Yun yung pastor eh. Pero si Jesus, hindi obvious yung damit niya, parehas eh. Kung ano yung damit ng kanyang disciple, ganun din siya. Kaya hindi ma-recognize nitong mga priest kung sino si Jesus doon. Kasi gabi eh, madilim, kung may ilaw sila. Basta kung sino yung aking hahalikan, siya na yun. Ayun, humalik si Judas. Yun po, hinuli ang ating Panginoon. Pero makita po natin na guilty po siya. Nakonsensya sa nangyari kay Jesus. Kaya, binalik din yung 30 pieces of silver sa mga pari. Ang ginawa ng mga pari, pinagbili nila rin yung sa lupa itong 30 pieces of silver. Nakakalungkot po yung ginawa ni Judas. Instead na bumalik sa Panginoon, ayun, nagpakamatay tuloy. Hello. Kaya kung kayo po may ginawa na hindi tama, hindi maayos sa buhay ninyo, kapalpakan, hindi solusyon yung pagpapakamatay. Hello. Dapat talagang magsisi tayo, bumalik tayo. Kaya mas maganda kahit si Peter at least 3 times nang nag-deny sa ating Panginoon Jesucristo, pero umiyak siya, nagsisi. Pero makita natin bumangon muli, ginamit ng Panginoon, naging leader pa doon sa Jerusalem na ito. Kaya sabihin mo, pag may problema ka, hindi solusyon yung magbaril sa sarili. Doon sa Isilio, halos 10 yung mga estudyante na
Halos nag-suicide din doon that time. Ito lang, last month ba yun? Nangyari na yon. Okay, so ito po makita natin na mga kapatid na itong rich man, ganun din, atat sa kanya yung kayamanan eh. Nagtanong kay Jesus, very proud, Master, anong gagawin ko para makapasok ako sa kingdom? Sabi ni Jesus, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, honor your father and your mother. Sabi niya, lahat yan, Panginoon, nagawa ko. Ano pa ba yung kulang sa akin? Na-discern ni Jesus yung kulang sa kanya. Nakaatat sa kanya yung kayamanan niya. Sabi ni Jesus, okay, ganito ang gawin mo, ibinta mo lahat yung kayamanan mo, itulong mo sa mga mahihirap. Dahil alam ni Jesus yung atat sa kanya yung mga kayamanan, napakayaman niya. Bata pa siya. Pero ito po, sabi doon, nalungkot siya at umalis. Kaya ito po na talagang atat sa kanya yung kayamanan. Kaya po kung kayo man ay pinayaman ng Panginoon, payayamanin ng Panginoon, ang kung mga nakakunik niya kinabak ng kada kayo. Hello? Baka kahit naghihingalo kayo, yakap-yakap nyo pa yung kayamanan ninyo. Doon po sa abatan, ganun po, meron yung napakayaman ng mga matay na eh. Halos ano pa yung kanyang kayamanan. Wala, hindi mo rin naman maisasama yan. Dito mo lang may enjoy sa lupang ibabaw. Hello? Kaya kung kayo binibless ng Panginoon, yung trabaho nyo, napopromote kayo, tumataas yung sweldo nyo, magpasalamat kayo sa Panginoon. Amen. Ayan. So panghuli po dito yung receptive heart. Sabi mo sa katabi mo, receptive heart. Ito po yung good soil. Verse 23, sabi po dito, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understand it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Sabi rin po dito sa verse 15, sabi ni Dr. Luke, but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. So ito po yung tao na talagang nakinig sa word, nakinig sa salita ng Panginoon, naintindihan niya, pinamuhay niya, at makita yung change life sa buhay niya. Hello? Hindi po yung parang makita na ipakita mo na ang dami mong alam sa Word of God. Ang dami mong mga memory verses from Genesis to Revelation. Dami mong memory verses. Hindi po yun ang basihan. Ang makita po doon kung talagang yung Word of God ba, kahit isang versikulo lang alam mo, ina-apply mo ba yan sa buhay mo? Hello? Yung application sa buhay natin. Amen po ba? Kaya kailangan din po natin yung perseverance para mag-produce po tayo ng fruit. Kaya kung kayo po, ang daming mga iba't ibang pagsubok na dinadaanan ninyo, may gustong ituro ng Panginoon sa inyo. Ikanda kayo pa itikinaanus. Ilan po ba sa inyo yung sit kayo ng meeting ninyo, tapos nandoon ka sa oras, nagantay ka pa ng 1 oras, 2 oras. Ba, mahirap yung trabahong magantay? Nagbayag. Oh. Kaya po yung minsan, pag nag-meeting kami sa mga leaders, punta kami sa swimming pool man, pag naiwan, hindi dumating sa oras, iwan na namin. Bahala na silang sumunod. Para naman matuto. Hello? Kaya nitong week, nag-post yung pastor na kasama namin. Sabi doon sa pinost niya, pag daw sa sale, dami-dami raw yung tao. Pag nagkakaroon daw yung ayuda, ang dami-daming mga tao. Pila-pila. Pero pagdating daw sa church, nandoon yung picture, baka bakanti yung simbahan. Kaya dapat man po kahit sa simbahan sana, maaga rin tayo na sa on time tayo. Amen. Kaya po yung core values natin, yung commitment to time. On time, nag-i-start na tayo para masanay tayo. Amen. Kaya kung sa trabaho man, sa eskwelahan, maaga kayong pumupunta, gawin din ninyo naman sa kahit sa simbahan. Amen. Huwag niyo sasabihin, maawatan ni Apo Diyos. Hindi ka ba naman mahiya?
Binigyan ka ng lakas para makapagtrabaho. Noon sa pagsisimba lang, di mo pa magawa na pupunta pa sa before time o on time. Noon naman yun na experience namin na closing na saka lang dumarating. Tapos siya pa yung pinakaunang lalabas. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Nagbago na ako. Kung meron pa sa inyo, magbago na. Amen. Kung meron kayong meetings na nasisit sa cell ninyo, magbago na kayo. Amen. So ito po yung presentation ng gospel, hindi po enough yon. Kailangan po yung daily, ongoing na daily na sacrifice natin. Yung time, talent, at yung treasure po natin. Kaya ang ating Panginoon, hindi siya nag-focus dito sa crowd. Doon siya nag-focus sa kukunti lang. Dahil alam niya na talagang, magkita niya na talagang sila yung gagamitin din niya. Biruin mo, mayroon pang isang sumablay. Hello. So yung gospel po talagang nag-start yung seed, yung salita ng Panginoon. At kung receptive po tayo sa Word of God, magre-result po yan ng bunga. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung open ka sa salita ng Panginoon, magbubunga ka. Okay? So yung evidence po ng totoong salvation, hindi po yung daming iyak. Yeah. Dami kong nakita noon, sa encounter noon, talagang nanginginig, patawarin mo. Ang daming mga kinonfess na kasalanan. Pero ilang buwan lang, bumalik na rin sa dating buhay. Kumusta ka na? Wala, hindi ka na nire-response kahit friend mo. Ini-ignore lang. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ako yun. Minsan, daming taas-taas pa yung talon. Yan. Hindi po yun ang basihan. Hello? Makikita po natin talaga yung Christ-likeness po. Yung buhay natin na yung salita ng Panginoon. Tayo po, hindi po tayo perfecto. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi perfecto yan. Kahit perfecto pa ang pangalan niya. Nagkukulang din yan, nagkakamali din yan. Pero habang nagpapatuloy po tayo, ay naayos yung buhay natin. Yung mga attitude natin na hindi maganda, naayos yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Lagay nyo dyan sa comment box ninyo, magpatuloy tayo. Yan. So yung goal sana natin, hindi lang tayo, yung pamilya natin. So salamat sa Panginoon kung yung mga family ninyo ay nakakilala na sa Panginoon. Pero hindi lang sana yun. Meron pa yung mga relatives din natin na wala pang relasyon sa Panginoon, kaibigan natin, katrabaho natin. Ibigay natin sa kanila yung buto. Ibahagi natin sa kanila yung gospel o yung salita ng Panginoon. Amen. Para rin makakilala sila. At least ako naman, pag nakita ko, pag may namatay, ay at least may relasyon sa Panginoon. Malungkot ka man, pero yung comfort mo, at least may relasyon sa Panginoon. Nakakalungkot yung taong mamamatay na walang relasyon sa Panginoon. Yan po yung nakakalungkot. Okay? So ito po, makita natin yung receptive heart na ito, nag-produce ng maraming bunga, 100, 60, 30, at dito po sa atin, hindi lang sana sa umpisa. Amen. Yung dapat po yung seed po na ito, mamunga tayo, lalago po tayo. Kaya po ini-encourage natin bawat isa na talagang pasok kayo sa ating training na ating ginagawa. Hello. Hindi lang yung nakatanggap ka na sa baka. We encourage you na mag-join kayo sa ating training na ginagawa. Amen. Amen. Kunamat. So pag wala pong buto na naitanim, wala pong paglago, yan. O yung salita ng Panginoon. Kaya ito po na makita natin na ang pagkakaiba lang po dito na makita natin yung receptivity. Di ba? Yung tatlo, bakit hindi
sumibol, yung iba sumibol naman, pero bakit hindi lumago, hindi nagbunga? Dahil hindi receptive po dito. So sa atin po, meron po tayong tataniman yan, at makita mo na hindi mabubunga, ay nasa desisyon po ng tao yun. Hello? Hindi tayo robot na ikokontrol ka ng Diyos na ito yung gusto kong daanan mo. Kung gusto mo pa rin yung kaliwa o kanan, nasa sayong desisyon yon. Hello? So, ang gusto ng Panginoon, maging receptive po tayo para tayo ay mamunga. John 15:8, sabi po dito, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Amen. Kaya kailangan maging masipag po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pag ikaw ay sinigawan, kung ikaw ay nireject, isipin mo na hindi ikaw yung nire-reject ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ng kanilang nire-reject. Amen. Gawin mo pa rin yung part mo. Okay? So muli, ulitin ko, makita natin yung bakit naging unfruitful. Yung makita natin dito, yung nandoon sa yung hardened heart, nandoon sa path, yung uncommitted heart, doon sa rocky place, yung divided heart, nandoon sa thorn, ay makita natin yung problem doon, yung receptivity nila. Yeah. Yung puso nila, yung pagtanggap sa salita ng Panginoon. Ang daming very eager din, nakikinig sa salita ng Panginoon, pero makita mo rin na hindi rin nagpapatuloy. Hindi na nila vina-value yung salita ng Panginoon sa buhay nila. Kaya makita mo na unfruitful. Okay? Pwede bang tayong lahat ay tumayo? At ito sana yung challenge ko bawat isa sa atin. Yung tanong ko sa atin, kumusta ba yung puso natin sa gospel? Kumusta ba yung heart natin? Is it still na receptive ba? Is it still na migana pa ba tayong magbasa ng Bible natin? Kahit walang nag-check. Yeah. Is it still na talagang migana ka pa bang makipag-cell group, sama sa prayer meeting? So ito pong challenge ko bawat isa sa atin na ang gusto ng Panginoon, yung buto na naitanim sa atin, ay sumibol yan, lumago yan, para yan ay mamunga. Huwag lang sana tayo yung darating yung time natin na tayo ay mayurnos magyaduwa nga saka tayo, kada tayo lang, iti ko na tayong mapanjalangin. But kung bakit ka binubuhay pa ng Panginoon, gusto kanyang gamitin. Amen. Gusto kanyang gamitin bawat isa sa atin. Kung bakit hindi ka na-oxygen nung last year na yon at naputol yung hininga mo, ay dahil may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Gusto kanyang gamitin. Gusto niyang gamitin bawat isa sa atin. Amen. Kaya ang challenge ko sa atin, maging receptive po tayo, maging open po tayo sa salita ng Panginoon. Come on, mag-meditate lang tayo sa ating napakinggan habang nagpapaawit sila. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thy long for a heart that follows hard after thee, a pure heart, that's what I long for, a heart that follows hard after thee, A heart that has a word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that feels compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, That's what I long for. Yes, ito po ang aming panalangin, Panginoon. that follows hard after Hallelujah. thee. Tulungan mo po kami para maging receptive yung puso namin.
yung buhay po namin, Panginoon, dahil may purpose ka sa aming buhay, na gusto mo yung buto ay sumibol, lumago at mamunga, Panginoon. At salamat, Panginoon, na kung ano man yung mga pagsubok na dinadaanan namin o mga persecution man, Panginoon, na gusto mo para pa yung buto ay talagang lalalim pa kami. Magpatuloy pa kami, Panginoon, na hindi kami tatalikod, hindi kami aatras sa aming pananampalataya, kundi kami magpapatuloy. Yaman kami apo iti daytoy nga gundaway. Yaman kami apo iti sasaw nga kanayon nga mangpalagip iti tunggal maysa kada kami. Kada kami kadi apo diada nga nagdiswan apo iti bukal nga isu diay na tameg nga daga apo ket nagproduce apo iti bunga. Ang kadi nga sayang daytoy biag mi apo nga dangin pabulod mo tunggal maysa kada kami. Usaran mi apo para iti pakaydayawan iti nagan mo. Bendisyonam tunggal maysa nga nagdengeg kadi apo dagiti amma, inna, dagiti lola apo Dios. Tunggal maysa kada kami dagiti agtutubo apo, babaeng lalaki uray pay dagiti ubing apo. Bendisyonam tunggal pampamilya, tunggal maysa kada kami uray pay dagiti pagsapulan mi apo. Dagiti adanti negosyo na si kamot ti mangi-bless apo Dios. Katagyaman kami ket ti ayat ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, patuloy nga madda kada tayo, ket amin nga anak niya po Dios kunada ti Amen and Amen. So, manatili po tayong nakatayo. Amen. Meron po tayong short announcement. Of course, sino po yung mga nag-attend po ng live class, yung mga nag-enroll po? Pataas pong mga kamay. Ayan, mamaya po 1:30 tuloy na tuloy po ang ating klase. Okay, dito sa Shalom International Ministries. And yung mga nag-enroll po ng mga School of Leaders 1, 2, 3 during Fridays at saka Saturdays po ninyo yung schedule nyo. And yung mga ignition, yung mga young people natin, yung mga boys and girls, yan, papalakpak po naman tayo. Okay. Yan, meron po kayong gathering this coming Friday, November 26. Yung mga girls po 10 a.m. and yung mga boys 1:30 p.m. dito po sa ating church. And yun, of course, hindi po natin makakalimutan din po yung mga divine, yung mga mothers po natin. Meron din po kayong event this coming Saturday 9 a.m. po dito po sa ating church. So mag-invite po kayo para mas dadami po tayo. And ito, yung mga kids po natin na hindi mo nakaka-attend dito sa ating physical gathering, meron pong virtual na service po sila this 4 p.m. through Zoom po yan. So abangan nyo po, no? Meron pong i-send po yung link. So somehow you can join. Yung kayong mga magulang, pwede nyo rin pong i-invite nyo yung mga anak para sila rin po ay mag-attend. And of course, yung ating virtual prayer gathering during Wednesdays from 7 p.m. to 8 p.m. mag-attend po tayo na gusto ko po makita yung mag-attend doon, may 100 people. Kasi marami po tayo dito, more than 100 po tayo. So, i-hit po natin yung ganitong klaseng goal po natin na importante rin po yung ating prayer gathering. Okay? And wala na po. So far, yun lang po ang ating announcement. So, let's go home to our house na meron tayong love, meron tayong joy, meron tayong peace. And God bless us all. And thank you for everyone na coming natin sa ating Sunday service.